Manang, pakicheck mo nga, parang may nagdo-doorbell sa labas. May tao yata. Utos ni Senador Vico sa kanyang kasambahay. Dali-dali namang sumunod at nagtungo doon sa may pintuan ng kasambahay. Masusunod po, Sir Vico, sagot ng kasambahay. Nang makarating ang kasambahay sa may gate ay binuksan niya ito kaagad at bumungad sa kanyang isang binatilyong lalaki at isang babae na tila nasa 30 plus na ang edad at payat na payat ang katawan at marahil itong ina ng binatilyo. Magandang umaga ho. Itatanong lang ho namin kung dito ho bang bahay ni Senador Vico Dominguez? Magalang na tanong ng binatilyo na may ngiti sa kanilang mga mukha. Oho, dito ho ang bahay ni Senador. Sino ho kayo at ano hong kailangan ninyo? Tanong naman ng kasambahay. Nagkatinginan muna ang mag-ina bago sumagot. Ako ho si Terence Bartolome. Isa ho akong scholar ni Senador Vico. Gusto ko lamang ho magpasalamat sa kanya ng personal dahil sa pagtulong niya sa akin na makapagtapos ng pag-aaral. May dala ho kaming munting regalo sa kanya ng nanay ko. Malumani naman ang sagot ni Terence at saka iniharap sa babae ang dala niyang bilao ng kakanin na para kay Senador Vico. O siya, sige ho, sandali lang, ipapaalam ko lang kay Senador. Maiwan ka muna kayo saglit, ha? Sinaraduhan muna sandali ng kasambahay ang gate at saka muling nagtungo na sa loob upang ipaalam iyon kay Vico. Sino yon, Manang? Bungod na tanong kaagad sa kanya ng Senador. Sir, Terence daw ho ang pangalan? Terence Bartolome? Isa raw ho siya sa naging scholar ninyo at andito lang daw ho siya kasama ang kanyang inaw para personal na magpasalamat sa inyo. Sa katunayan ho ay may dala rin silang mga kakanin para sa inyo. Papapasukin ko ho ba? Bigla namang nabuhayan ng dugo si Senador Vico nang marinig ang pangalan ni Terence. Sa lahat ng kanyang naging scholar at tinulungan ay si Terence ang pinaka hindi niya makakalimutan. Inutusan niya ang kasambahay na papasukin ng mag-ina dahil hindi na rin ibang mga ito sa kanya. Sige, papasukin mo. Utos niya sa kasambahay na mabilis sa mga sinunod nito. Na makatungo si Manang sa may gate ay pinapasok niya na kaagad ang dalawa at sinamahan na papasok sa may sala. Senador, nandito na po sila. Saad ng kasambahay at saka iniwan na sila roon. Sir, good morning po. May dala po kami ng aking nanay na munting pasalubong sa inyo. Pagkasalita ni Terence ay humarap na kaagad sa kanila si Senador Vico at sa pagkakataong yon ay tila nanlaki na ang kanyang mga mata, hindi dahil kay Terence, kundi dahil sa kanyang ina na si Franca. Franca? Bulat na sambit ni Senador Vico. Vico? Sagot naman ng ginang at doon tuluyan ang naguluhan si Terence sa naging reaksyon ng dalawa sa isa't isa. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Isang ordinaryong babae lamang si Franca. Laking squatter si Franca at sanay sa buhay kalye. At dahil mababa lamang ang pinag-aralan ay paglalako na lamang ng suman ang naging hanap buhay ng dalaga. Dalagita pa siya noon, inosente at mura pang isipan. Ngunit dala ng kahirapan at maaga ring nabulat sa responsibilidad, kahit gawain ng lalaki ginagawa niya na. Dahil na rin sa nagmamay-ari ang kanyang ama ng isang maliit na talyer doon sa kanilang lugar. Natuto na nga rin siya doong magkumpuni ng mga sasakyan, ultimo pagpapalit ng gulong ay gamay na gamay niya na. Franca, luto na ba yung suman mo? Sigaw ni Mang Kanor sa dalaga, kapartner ng kanyang ama sa kanilang talyer. Hanggang sa labas ay naaamoy pa nga nila ang pagluluto ng suman ni Franca. Namana niya ito sa kanyang ina na pumanaw na 2 taon na nakakaraan. May maliit silang karinderya noon ngunit tuluyan ang nalugi nang mamatay ang kanyang ina dahil sa sakit na breast cancer. Ang konti nilang naipon ay itinayo na lamang ng kanyang ama ng maliit na talyer na mahilig naman sa mga sasakyan at ang natira naman ay inilaan na lamang niya sa pagbebenta ng mga suman na specialty naman ng kanyang ina. Masarap at malinamnam.
May kakaibang lasa na talaga namang binabalik-balikan ng kanyang mga customers. Ito ang naipamana ng ina ni Franca sa kanya, kaya ito ang kanyang pilit na pinapalago dahil dumarami na rin ang kanyang mga suki. Paluto na ho, Mang Kanor! Isinasalansan ko na lamang ho dito sa bilao. Malakas na sabi naman ni Franca. Nang masalansan niya ng 100 peraso ng suman sa bilao na kanyang nagawa, ay nag-ayos lamang siya ng kaunti at nagtungo na sa labas. Ayun, ayos! Saktong pagkakaluto ng suman para sa merienda. Natatakam pa nga na sabi ni Mang Kanor. Kapag nagluluto si Franca ay may nakalaan na talaga siya para sa kanyang ama at kay Mang Kanor. Eto ho tay, Mang Kanor, para ho sa inyo, kainin nyo na ho habang mainit pa. Wika ni Franca sa dalawa. Nilapitan naman siya ng kanyang ama. Nagbaon ka ba ng tubig anak? Mainit ng panahon at sobrang sakit na sa balat. Magbaon ka rin ng tuwalya. Pag-aalala ng kanyang ama. Binigyan naman siya ng magandang ngiti ni Franca. Oho naman tay, hindi ko ho yan makakalimutan. Iyon ba namang halos araw-araw niyo nang ipaalala sa akin ng mga bagay na yan, kaya paano ko pa po yan makakalimutan? At kayo rin ho, uminom lagi ng tubig at huwag magpapakapagod. At ako ho'y uuna na ng makarami. Nagpaalam na nga si Franca sa kanyang ama at kay Mang Kanor at saka tuluyan na umalis. Hanggang sa main road ay nakarating si Franca sa paglalako. Araw-araw naman kasi ay iba-iba siya ng destinasyon para hindi naman manawa ang mga tao. Hindi niya alintana ang init at ang usok ng sasakyan sa kalsada. Natural na maganda ang dalaga at may angkin na Filipino beauty kaya hindi maiwasan ng ilan na mapatingin sa kanya at humanga dahil kahit may itsura at hindi mukhang mahirap, ay hindi pa rin niya ikinakahiyang paglalako ng suman. Suman! Suman kayo dyan! Masarap at malinamnam! Bili na kayo ng suman ko! Sigaw ni Franca sa may daan. Mapabata at matanda ay sadyang nagpapabili sa kanya. Ang iba nga ay kinukuhanan pa siya ng litrato ng palihim. Iha, magkano ba yung suman mo? Tanong ng isang matandang lalaki. 3.20 ho, ilan ho ang inyo? Sige, 40 pesos. Ipinatong saglit ni Franca ang bilao sa kanyang tuhod at saka kumuha ng plastik sa kanyang mahabang palda na nasa harapan ng bulsa. Naroon kasi sila sa may gilid ng kalsada kaya wala siyang ibang mapagtatanungan ng kanyang mga suman. Masarap ba yan? Paniniguradong tanong pa ng matandang lalaki. Oho naman! Sarili ko hong gawa yan at ilang taon na rin ho ako na naglalako niya na talagang hindi pinagsasawaan ng mga tao. Pagmamalaki naman ni Franca. Kahit alam at ramdam ni Franca na medyo nababastos na siya dahil sa malalagkit na titig ni iyon ng matandang lalaki sa kanya ay wala siyang pakialam. Sanay na kasi siya sa mga ganito. Kaya para mas matakam ang kanyang suma ng mga mamimili ay mas ibinababa pa niya ang kanyang damit para mas makita ang kanyang cleavage. Isa sa kanyang marketing strategy. Pero sa tanang buhay niya ay hindi pa nga siya nagkakanobyo kaya wala pang nakakauna sa kanya. Pansin naman ni Franca na nanlalaki ang mga mata na matanda kaya mas lalo niyang ibinaba ang kanyang damit. Manong, sigurado po ba kayong 40 pesos lamang ang bibilhin ninyo? Tanong ni Franca sa tono ng aakit. Sige. Magkano ba yan lahat at bibilhin ko na? Ngayon ay tila mata naman ni Franca na laki sa narinig. Nabalak na yatang pakyawin ng matandang lalaki ang kanyang paninda. Talaga ho? Bale, 700 ho plus itong bilao. Kunin nyo na rin, 50 pesos. 750 ho lahat. Mabilis sa sagot naman ni Franca. Para hindi na magbago pang isip ay inabot niya na sa lalaki ang bilao ng suman habang ang matandang lalaki naman ay nakatitig pa rin sa kanyang malulusog na kabundukan. Kulang na nga lamang ay maglaway ang matandang yon dahil sa pasimpleng pang-aakit na iyon ni Franca. 1,000 inaabot ng matanda sa dalaga at hindi na kumuha pa ng sukle. Tuwang-tuwa naman si Franca dahil maaga na naman siyang makakauwi. Sa katunayan ay lagi namang ganito ang kanyang eksena kaya paminsan-minsan bukod sa napapahanga niya si Mang Kanor at ang kanyang ama ay hindi rin maiwasan na magtaka ng mga ito dahil kapag kauwi na siya ay wala na rin ang kanyang bilao. Masarap, Manong! Sinisigurado ko sa inyo, maaadi kayo sa sarap ng suman ko. Pahabol pa nga ni Franca tsaka tumalikod na sa matandang lalaki.
Ayos, buenas. Maakin na naman ako makakauwi. May tip pa. Bibili nga ulit ako ng ganitong damit. Mahinang sabi ni Franca sa kanyang sarili. Galak na galak nga ito at walang mapagsidlan ng tuwa dahil naka-1,000 na naman to ngayong araw. Sa kabilang banda ay pauwi na sana siya nang matanawan niya ang isang lalaki na tila may problema sa kanyang sasakyan. Ilang distansya lang layo nito kaya nilapitan na lamang ito ng babae. Total, isa rin naman ito sa hilig niya na namanan naman niya sa kanyang ama ang magkumpone ng mga sasakyan. Bossing, may problema ba? Tanong ni Franca sa lalaki, kay Vico, anak ng isang politiko sa kabilang bayan. Bigla kasing umusok tong sasakyan ko eh. May alam ka bang miss na malapit na paggawaan ng sasakyan? Tanong ni Vico kay Franca. Masusi namang tiningnan ni Franca ang sasakyan ng lalaki. Sa palagay niya ay nag-overheat ito. May tubig ka ba dyan? Tanong ni Franca. Tubig? Oo, meron dito. Saglit, kukunin ko lang. Habang kumukuha ng tubig si Vico ay pumesto naman si Franca sa harapan ng sasakyan at saka namewang. Inalis muna niya ang takip ng radiator at saka kinuha sa kanyang bulsa ang tubig na pinadala ng kanyang ama sa kanya. Maya-maya pa ay nakuha na rin ni Vico ang tubig sa loob ng kanyang sasakyan. Here, inabot nito kay Franca. Pinapanood lamang niya ang ginagawa ng dalaga ng may pagtataka. Napapaisip siya kung alam ba talaga ng dalaga ang kanyang ginagawa. Hey, may alam ka ba talaga dyan sa ginagawa mo? Usisa ni Vico. Seryoso naman si Franca at chinecheck ang sasakyan nito. Sa tingin mo ba gagalawin ko to kung wala akong alam sa ginagawa ko? Anak ako ng mekaniko ng sasakyan. May maliit kaming talyer pero malayo pa mula rito. At saka overheat lang tong sasakyan mo. Nalagyan ko na ng tubig. Hayaan mo munang lumamig bago magamit ulit. Pagkatapos nun, ayos na yan. Sige, mauna na ako. Paliwanag ni Franca. Tila napahanga naman ang binata sa ginawang iyon ni Franca. Kung titingnan mo naman kasi ang babae ay parang napakasimple at ordinaryo lang nito na walang ibang gawin. Pero may tinatago palang husay rin sa ibang bagay at hindi pa niya nakikita ang ganong katangian sa babae na nakakasama niya. Magkano? Magkano yung service mo? Tanong ni Vico sa kanya. Tatalikod na sana si Franca. Sinisingil ba kita? Tanong ng babae. Simple lang yan. Dapat nga alam mo yan eh. Naturing may sasakyan, taranta ka agad sa overheat. Pabulong pa niyang sabi. May sinasabi ka? Usisa naman ni Vico. Wala, sabi ko aalis na ako. Huwag mo na akong bayaran. Salamat. Tumango na lamang si Franca at saka tuluyan ng umalis. Kahit nakatalikod ng dalaga ay habol pa rin ang tingin sa kanya ni Vico. Kusa siyang napangiti dahil kay Franca. Tila nga na love at first sight itong si Vico dahil hanggang sa pag-uwi niya ay hindi na maalis sa kanyang buong sistema ang buong postura ng dalaga. Nang sumunod naman na araw ay muling nagluto si Franca ng suman. Ginawa niya ng 200 peraso ngayon para mas malaki ang kita. Bumili nga ulit siya ng bagong damit na mas mabilis niyang maibababa, pang-akit sa mga lalaking mamimili. Tay, uuna na po ulit ako. Nag-iwan po ulit ako ng labis sa suman para sa inyo ni Mang Kanor. Nakangiting sabi ni Franca sa kanyang ama. Tubig at tuwalya, may dala ka ba? Muling tanong naman ang kanyang ama. Oo naman po, tay. Iyon pong lagi kong inuuna dahil alam kong yun ang kauna-unahan ninyong tinatanong sa akin. O siya, sige ho, mauna na ho ako. Ngayong araw naisipan ni Franca na doon muli sa destinasyon niya kahapon pumunta. Sigurado siyang muling dadaan doon ng matanda kaya siguradong papakyawin nito muli ang kanyang paninda. Mas marami na ngayon kaya talagang sigurado siya na kapag naubos ito na lahat ay isang iglapan lamang. Nang marating niya ng tulay ay isang sasakyan na naman ang tumigil sa kanyang harapan. Pamilyar sa kanya ang sasakyan na iyon kaya inisip niyang mabuti kung saan ba niya ito nakita. At nang maalala niya ay napakunot lamang noon ng dalaga. Aba, ito yung kahapon na. May sira na naman kaya ang sasakyan niya? Bulong ni Franca sa sarili. Maya-maya pa ibinaba na ng lalaki ang bintana ng sasakyan at saka sumilip. Hi! Nakangiti nitong bungad kay Franca.
Napataas naman ang kilay ng dalaga. Iba ang aura ngayon ng lalaki, lalo pa nang hubarin na nito ang suot niyang shades at saka inilagay sa kanyang ulo. Mestizo at sa kutis pa lang ni Vico ay halatang anak mayaman na ito. Sa kabilang banda naman, napalingon naman si Franca sa kanyang kaliwat kanan maging sa likuran upang siguraduhin na para sa kanya nga ang high na iyon. Ako bang kausap mo? Paniniguradong tanong ni Franca sa binata. Oo, ikaw lang naman ang tao dyan eh. Nakangiting sagot naman ni Vico. Maya-maya pa ay muling dumating doon ang matandang lalaki na pumakyaw kahapon ng mga suma ni Franca. Oy, Miss Beautiful! Sigaw ng lalaki. Sabay naman napatingin sina Franca at Vico sa matanda. Nakakunot pa ang noon ni Vico habang nakatingin sa matandang yon. Tila nagpesosay naman ang mata ni Franca na makita ang matanda. Sigurado siyang papakyawin niya ulit ito kaya binaliwala na lamang ng dalaga si Vico. Habang ang binata naman ay bumaba na rin ang kanyang sasakyan. Manong, ikaw pala uli yan. May suman ulit ako, baka gusto niyong pakyawin ulit. Masayang sabi ni Franca sa matandang lalaki at unti-unti ulit niyang ibinaba ang kanyang damit upang makita muli na matanda ang kanyang malulusog na kabundukan. Napansin naman ni Vico ang estilong ito ni Franca kaya doon ay napakunot ang kanyang noo. Patuloy lang niyang inobserbahan ng dalawa. Magsasalita pa sana ang matandang lalaki nang biglang agawin na ni Vico ang dalang bilaon ng suma ni Franca. Nabili ko na to, sorry Manong, pero mauuna na ako sa'yo. Napaawang naman ang bibig ni Franca habang namimilog ang mga matang tumingin kay Vico. Bigla siyang nagtaka sa ikinilos nito dahil kani-kanina naman ay hindi ito interesado sa kanyang suman. Aalma pa sana ang matanda nang pamewangan na siya ng lalaki kaya umalis na lamang si Manong. Nasaan ang bayad mo? Pati bilaong may bayad ha? Bigla namang sumimangot ang mukha ng lalaki habang bumubunot ng pera sa kanyang pitaka. Napatingin naman doon si Franca at lalong nanlaki ang mga mata nang makita ang makakapal na lilibuhin sa pitakang yon. 5,000 yan. Bayad na pati bilao. Tapos sumakay ka na, ihahatid na kita pa uwi. Seryoso nitong sabi kay Franca. Binilang muna ni Franca ang pera at saka binalik ang 3,000 sa lalaki. Ay, sa tong 2,000, may tubo na ako rito. Tsaka, maglalakad na lang ako. Mas gusto ko maglakad. Sabi naman ni Franca. Nakaharap pa rin sa harapan ni Vico ang 3,000 na ibinalik ni Franca. Sa'yo yan. Bayad ko na rin sa serbisyo mo kahapon ang gawin mo ang sasakyan ko. Sagot naman ng binata. Libre na yon. Tanggapin mo na to. Hindi ako tumatanggap ng labis. Unti-unti na ngang tumaas ang boses ni Franca dahil sa inis kay Vico. Napangisi naman si Vico at saka napailing. Kung yung matanda bang magbibigay niya, tatanggapin mo? Sandali namang napaisip si Franca. Sa tingin niya ay tatanggapin nga niya ito dahil wala naman siyang pakialam sa matanda. Ano bang pakialam mo? Tanggapin ko man o hindi, problema ko na yun. Sabay irap ni Franca. Tanggapin mo na to para makaalis na ako. Dagdag pa niya. Tatanggapin ko yan kung magpapahatid ka sa akin. Nakaisip pa rin ng paraan si Vico upang papiliin ang dalaga. Kaya naman talagang muling napadpa doon si Vico ay dahil nagbabakasakali siya na muli niyang makita roon si Franca at sakto naman na nandun nga ang dalaga. Inirapan naman siya ni Franca. Tila nga hindi niya makukumbinsi ang lalaki dahil makulit din pala ang lahi nito. Katulad niya. Kaya wala na rin siya nagawa kundi ang pumayag sa gusto nitong magpahatid sa kanya. Ayaw man niya ay napilitan na rin siya. Oo na, sasakay na nga. Kulit mo. Inis itong sabi nang nakasimangot tsaka pinagbuksan na rin siya ng lalaki ng pintuan. Saan bang inyo? Tanong ni Vico habang nagmamaneho. Basta, ituturo ko na lang sa'yo kapag malapit na. Papasok pa yun sa amin. Pagsusungit naman ni Franca. Yung matanda kanina. Napatingin naman si Franca kay Vico dahil sa akmang sasabihin nito. Ano meron sa matanda? Taas kilay niyang tanong. Mukha namang hindi sa binibenta mong suman interesado ang matandang yon. Sabi ni Vico na diretso pa rin ang tingin sa daan. Umiwas naman ang tingin si Franca. Psst,
Suki ko ng matandang yon. At tunay na gusto niya yung suman ko. Ibig kong sabihin yung suman na binibenta ko, kaya kung ano man yung iniisip mo, wala akong pakialam. Baka nga mamaya ipamigay mo lang yung mga suman na yan. Pinaghirapan ko pa naman ding lutuin at gawin. Paano mo naman nasabing ipamimigay ko? Tanong naman ni Vico. Wala lang. Mukha ka kasing mayaman at hindi ko makain ng mga ganyang pagkain, kaya kung binili mo lang yan dahil sa awa sa akin, pues, sana pala sa matanda ko na lang ibinigay. Pagmamataray pa ng dalaga. Napangisi naman si Vico. Mas gugustuhin mo pang bilhin yan ng lalaking yun na halata namang ang habol lamang ay ang dibdib mo kaysa sa akin na nasisipagan lang naman sa'yo at walang ibang masamang intensyon? Ano bang pinagsasasabi mo? Kasalanan ko ba mapatingin siya sa dibdib ko? At saka, ikaw lang naman ang nagbibigay ng mali siya. At saka ano bang pakialam mo sa diskarte ko? Palibasa kayong mga mayayaman. Ituro lang yung hintuturo nyo ang mga bagay na gusto nyo, nakukuha nyo na kaagad. Kaya ganyan ka makapagsalita dahil hindi mo pa siguro nararanasan ang maghirap. Alam mo, mas maayos magtrabaho nang hindi mo kailangang ipagkalantaran yung dangal mo. Kung gusto niya talaga yung suman mo, hindi mo na kailangang iharap pa yung dibdib mo para lang bumili siya. Lalaki rin ako, miss. Hindi ako tanga para hindi mapansin yun. Sa pagkakataong yon ay abot-abot talagang inis ni Franca sa lalaki na kung manermo na akala mo kanyang nobyo. Malapit na rin naman ang kanyang pabababaan, kaya pinigilan na lang niya ang sarili at patuloy na nagtimpe. Hindi ko kailangang magpaliwanag sa'yo. Bahala ka kung anong gusto mong isipin. Supladang tanong ni Franca at saka pinermi na lang paningin sa labas ng bintana. Diyan na lang ako sa tabi, ihinto mo na. Minasdan pa nga ni Vico ang buong lugar na animoy tinatandaan. Dito pa lang inyo? Diyan ba sa may papasok na eskinita? Usisa pa niya sa dalaga. Bakit ka ba interesado? Asiwa namang tanong ni Franca. Maging ang mga taong nasa labas, mapabata man o matanda ay napapatingin sa magarang sasakyan na kasalukuyang sinasakyan ni Franca. Napapamanghang ang mga ito dahil tila ngayon lang may nakarating doon na magarang sasakyan. Nasa bungad lamang maliit nilang talyer, kaya kita rin nito ni Mang Kanor at ang kanyang amang si Mang Domeng. Ang paggagara naman ng sasakyan na yon, sino kayang may-ari nun? Usisa ni Mang Kanor kay Mang Domeng habang parehas pa rin nakatingin sa sasakyan na yon. Mukhang mayaman talaga may-ari nun, no? Pero bakit kaya naroon lang at ayaw bumaba? Tanong naman ni Mang Domeng. Maya-maya pa ay bumaba na si Vico upang pagbuksan si Franca. Lalo namang napahinto ang mga taong naroon upang makisuyo dahil sa taglay na kagwapuhan ni Vico. Pagbukas niya ng pinto ay saka bumaba na rin si Franca. Nanlaki naman ang kanilang mga mata na makita nilang si Franca palang sakay ng magarang sasakyan na iyon. Halos lahat nga ng mga tao ay nakapakong mata sa kanilang dalawa lamang. Maging si Mang Kanor at Mang Domeng ay hindi naman makapaniwala sa kanilang nakikita. Oh, umalis ka na. Mataray na sabi ni Franca kay Vico. Hindi ka man na magpapasalamat? Tanong naman ng binata. Napatingin naman si Franca sa mga kababaihan nasa paligid na kulang na lamang ay magtilian dahil akala mo'y mga nakakita ng artista. Muli siyang tumingin kay Vico at nagbigay ng isang peking ngiti. Salamat po. Sabay irap at balik sa pagsimangot ang kanyang muka. Nang makatalikod si Franca ay wala siyang kamalay-malay na nakasunod pa pala sa kanyang lalaki. Naroon naman ang kanyang ama at si Mang Kanor na naghihintay sa kanya. O tay, parang nakakita kayo ng multo ah. Nakatingin pa rin ang dalawa sa kanyang likuran. Nang sundan naman ni Franca ang mga tingin na yon ng kanyang ama ay napabalikwas na lamang siya sa gulat dahil sa naroon pa rin pala si Vico at nakatayo sa kanyang likuran. Ano ginagawa mo rito? Di ba sabi ko umalis ka na? Sa pagkasabi niya ni Franca ay mabilis naman siyang hinila ng kanyang ama at tinakpan ng bibig nito. Hindi naman maintindihan ni Franca ang inaastang ayon ni Mang Domeng at Mang Kanor. Sir Vico, pasensya na ho sa sagot ng aking anak. Palagay ko hindi pa niya kayo nakikilala.
Paumanhin ni Mang Domeng at parasahan na rin inalis ni Frank ang pagkakahawak ng kanyang ama sa kanyang bibig. Teka nga, Tay. Bakit niyo po ba tinakpan ang bibig ko? At saka, bakit sir ang tawag niyo dyan? Huwag kayo humingi ng paumanhin. Wala naman kayong ginagawang masama eh. Anas ni Franca. Ngunit sa halip na sagutin ng anak ay muli niya itong hinila at saka binulungan. Franca, ano ka ba? Hindi mo ba siya nakikilala? Siya si Vico Dominguez, ang anak ng gobernadora ng Malapay. Nang marinig yun ni Franca ay dahan-dahan siyang tumingin kay Vico na namimilog na ang kanyang mga mata. Napakamot na nga lamang si Mang Canor dahil sa inastang iyon ni Franca. Nakangiti lang din sa kanya si Vico na nakatingin sa kanila. Ikaw pala yun? Yung anak ng gobernadora? Sorry naman sa pangalan kasi kita kilala, hindi sa mukha. Biglang ang naglaylo si Franca nang malaman niyang ang lalaking iyon ay si Vico na anak ng gobernador ng Malapay. That's okay. Hindi mo naman alam eh. Sagot ni Vico. Bumuntong hininga siya tsaka muling nagsalita. Maaari bang dito ako kumain? Diretso niyang tanong. Naroon pa nga rin ang mga tao na nakatingin sa kanila kaya pinaalis na ito ni Mang Canor. Kahit nalaman ni Franca na anak ng gobernadora itong si Vico, ay hindi pa rin nawawala ang inis nito sa kanya. Ngunit dahil kailangan niya pa rin itong igalang ay umasta na lamang siya na mabait kahit na sa loob-loob niya ay gustong-gusto niya nang paalisin ng lalaki. Kakain? Dito? Dito ka kakain? Tanong ni Franca sa binata na may peking mga ngiti. Oo. Pwede ba? Nagkatinginan naman silang tatlo. Ito ang unang pagkakataon na may mayaman na magtutungo sa kanilang pagkatapos humiling pa doon sa kanilang kumain. Hindi naman maintindihan ni Franca kung ano nga bang talagang habol sa kanya ni Vico para gawin ang kaibangang to. Para kay Franca, napaka-imposible na magsalo sa iisang mesa ang isang mayaman at mahirap. Maging si Mang Domeng ay hindi malaman ang gagawin, ngunit hindi naman din nila pwedeng tanggihan ng lalaki dahil kahit na papaano'y bisita pa rin nila ito at ito ang nagpakumbaba sa kanila. Wala man silang maihahain na masarap, ay napagpasyahan na rin ng tatlo na paunlakan ng hiling na iyon ni Vico na sa kanila na lamang wagapunan. Pwede naman, Sir Vico. Pero ayos lang hubas sa inyong isda? Tanong naman ni Mang Domeng. Nakatitig lamang ang tatlo sa isasagot ng binata. Oho naman, masarap ho ang isda at hindi naman ho ako mapili ng pagkain. Nakangiting sagot ni Vico. Tila nabunutan naman ang tinik sa dibdib si Mang Canor at Mang Domeng nang malamang hindi naman pala pihikan nitong si Vico. Ngunit si Franca ay hindi pa rin kumbinsido kaya sinasakyan na lamang niya ang kanyang ama para hindi na magalit ang mga ito sa kanya. Ay siya, sige. Kung ganun ho, ipapasama ko muna kayo rito kay Franca sa loob habang kami nitong si Mang Canor mo ay mamimili muna dyan lang sa malapit ng gulay na gagamitin. Mabilis lang kami. Si Franca na munang bahala sa'yo. Wika ni Mang Domeng at saka tumingin sa anak. Franca, mabilis lang kami ha. Bago mo papasukin ay magpispis ka muna dyan. Sige po, mauna na kami. Paano po itong Iimik pa sana si Franca pero mabilis ang nakatalikod at nakahakbang ng papalayo ang dalawa. Bumagsak ang balikat ni Franca at saka bumuntong hininga. Nakakainis naman, bulong niya sa sarili. Napatingin naman sa kanya si Vico. Ako bang nakakainis? Tanong niya sa dalaga. Oo, hindi. Sasaraduhan ko muna to tapos papasok na tayo sa loob. Tumango na lamang si Vico at hinintay na lamang na makapagsarado si Franca. Bakit mo naman naisipan na dito pa maghapunan? Sanay ka pa sa mga ganitong lugar? Maraming germs dito. Wika ni Franca na makarating na sila sa kanilang maliit na bahay. Habang minamasdan ni Vico ang buong bahay, ay saka naman ito sumagot. Oo naman. Lagi kami mapupunta ni na dad and mom sa mga ganitong lugar kaya sanay ako sa ganito. Malumanay na sagot naman ni Vico. Akala ko baka plastikan lang mga politiko yung mga ganyan na pupunta sa mga maduduming lugar at
squatter area tapos kunwari, concern talaga. Pero ang totoo, nahingi lang ng suporta. Sigurado akong pagsakay mo mamaya ng sasakyan mo, mag-aalcohol ka na kaagad. Narinig naman ito ng kanyang ama. Hoy, Franca! Bakit ganyan ka makipag-usap sa kanya? Umayos ka nga! Mariing sambit naman ng kanyang ama. Napakamot naman sa ulo si Franca. Oh, nandiyan na pala kayo, tay. Nagbibiro lang naman ako. Diba, Sir Vico? Sabay pa simpleng irap. Ilang oras din na makaluto si Mang Domeng at Mang Kanor. Naganda sila ng inihaw na malalaking tilapia, inihaw na liempo at nagulay din sila ng ginataang puso ng saging at papaya. Franca anak, halika na. Tulungan mo na kami ng Manong Kanor mo na maghanda ng mga plato. Sigaw ng kanyang ama. Nagpaalam muna saglit si Franca kay Vico. Sige, diyan ka lang ha. Tutulungan ko lang si tatay. Tumango na lamang si Vico. Na makita naman ni Franca ang mga niluluto ng kanyang ama at ni Mang Kanor ay nanlaki ang mga ito dahil sa dami ng putahing yon. Tay, ang dami naman po niyan. Ang akala ko ba mag-iihaw lang kayo ng isda? Bakit may liempo at may gulay pa? Nagtatakang tanong naman ni Franca kina Mang Domeng. Hayaan mo na anak. Si Sir Vico, hindi yan basta-bastang bisita. Anak yan ng gobernador kaya natural lang na paghandaan natin siya ng ganito. Mahinang sagot naman ng kanyang ama. Kahit patay. Mamaya, bumalik-balik pa yan dito eh. Hinila na lamang siya ng kanyang ama patungo sa hapag at pinag-ayos na lamang ng mga kubyertos. Sir Vico, halina ho kayo, kumain na ho tayo. Nakangiting sabi ni Mang Domeng. Kaagad naman tumayo si Vico at nagtungo sa may hapagkainan. Maging siya ay namangha sa dami ng nakahain yan. Ang dami naman po niyan. Oh, sabi ko sa'yo, ta. Mabilis na natakpan ni Mang Domeng ang bibig ni Francesca. Para ho sa ating lahat yan. At saka minsan lang din naman ho kami na makabisita, lalo pat anak kayo ng gobernadora, kaya ano ba naman yung paghandaan din namin kayo ng, alam nyo na medyo masarap-sarap naman. Pagpapatuloy pa ni Mang Domeng. Ganun ho ba? Kung ganun ho, maraming salamat ho. Wika naman ni Vico. O siya, maupo na kayo, Franca. Diyan ka na maupo sa tabi ni Sir Vico. Ani Mang Domeng. Na magsimula na silang kumain ay nag-uumpisa na rin mag-usisa sina Mang Domeng at Mang Kanor. Siya nga pala ho, Sir Vico. Maaari ko hubang itanong kung bakit ho kayo magkasama ng anak ko? Malumanay na tanong ni Mang Domeng. Napatingin naman si Franca sa binata kaya bahagyang bumulong. Ayusin mo ang sagot mo, ha? Paipit niyang sabi sabay napangisi naman ang binata. Kahapon ho kasi nasiraan ako dyan sa may tulay. Sakto ho, nakita ako nitong ni Franca. Nilapitan niya ako tinulungan. Hindi ko akalain na may alam pala siya sa mga sasakyan. Nang maayos niyang sasakyan ko, babayaran ko sana siya kaso hindi niya tinanggap kaya kanina, nagbabaka sakali ako na muli ko siyang makita doon sa may tulay. At sakto, andun nga siya. Huminto naman sandali si Vico at saka tumingin kay Franca. Ang kasunod na sana noon ay ang nakita niyang pasimpleng pambabastos kanina ng matandang lalaki kay Franca. Ngunit pinandilatan lang niya ng tingin ng dalaga na animoy na nanakot pa na huwag sasabihin ang bahaging iyon ng kanyang kwento. Oh, tapos? Tanong ni Mang Kanor. Tapos pinakyaw ko na yung mga tinda niya at pinasabay ko na siya pauwi dahil sobrang init sa daan. Pagpapatuloy pa ni Vico. Nakahinga naman ng malalim si Franca at saka nag-focus na ulit sa pagkain. Kaya pala. Pero opo, iyang si Franca, naman na lahat ang hilig namin ng kanyang ina. Sa nanay niya, naman na niyang paggawa ng suma na talaga namang binabalik-balikan ng kanyang mga suki. Ay paano ba naman, aalis yan dito na punong-puno ang bilao. Tapos pagbalik lang ng wala pang isang oras ay ubos ka agad, pati bilao nabili na rin. Ganyan kagaling magbenta yung anak kong si Franca, hindi ba anak? Napalunok naman bigla si Franca at ganun din si Vico.
Alam na kasi ni Vico ang sikreto ng dalaga kung bakit lagi itong mabilis makaubos ng suman. Iyon ay dahil sa estratehiya nitong pang-aakit sa kanyang mga customer, lalong-lalo na sa mga matatandang lalaki. Opo tay, nagmana lang ako sa inyo ni nanay. Ngumiti naman ang kanyang ama. At saka ho, yung sa sasakyan naman, sa akin niya ho naman na. Mahilig ho kasi ako sa sasakyan. Nakita niyo ho ba yung maliit na talyer sa labas? Sa amin ho yun. Kaya natuto na rin siyang magkumpon dahil kakapanood niya sa amin itong aking pinsan na si Mang Kanormo. Dagdag pa ni Mang Domeng. Habang nagkukwento ito ay bigla namang napaisip si Vico. Siya nga pala, nasaan ho ang asawa ninyo? Ang nanay ni Franca? Natahimik naman sila sandali. Wala na ho ang asawa ko. Matagal na siyang patay. Nagkaroon siya ng breast cancer hanggang sa lumala. Kwento naman ni Mang Domeng. Kahit 2 taon ang nakalipas ay sariwa pa rin sa kanilang pagpanaw ng kanilang ilaw ng tahanan. May sakit at kirot pa rin sa kanilang mga dibdib, lalong-lalo na kay Franca. Ganun po ba? Sorry po, hindi ko po alam. Paghingi ng paumanin ni Vico. Hindi, ayos lang ho yun. Kami nga hong nahihiya sa inyo. Hindi na namin maasikaso ang pagliligpit man lang o paglilinis ng bahay dahil ng pagsikat pa lang ho ng araw ay nagbabanat na ho kami ng buto. Lalo na ho itong anak kong si Franca. Kaya ipagpaumanin ho ninyo sa nadatnan nyo kanina. Sadya hong mahirap kapag wala si Mrs. Paliwanag naman ni Mang Domeng. Naku, wala naman hong problema sa akin. Hindi naman ho ako maselan at maate. May iba nga ho dyan na maayos ang tirahan, malaki, maluwag, pero ang nakatira naman ay masamang ugali kaya wala pa ring saysay kahit gaano mang kalaki o kalinis ang isang tahanan. Kung ang nakatira naman ay mahirap pakisamahan. Nagkatingin na naman silang tatlo sa sinabing iyon ni Vico. Tama nga naman siya. Kahit gaanong kalaki ang bahay mo, kahit gaano pang kalinis, kahit gaano mang kalawak, kung ang taong nakatira rito ay hindi marunong makipagkapwa-tao at mapagmataas, wala ring silbi ang yaman na yon. Sa kabilang banday, nang matapos silang magkapunan at magkwentuhan ng ilang oras, ay nagpaalam na rin si Vico. Siya, ako ho ay magpapaalam na. Napakasarap ng pagkaing inihain niyo sa akin. Tatanawin ko ho itong isang malaking utang na loob dahil hindi niyo ho ako pinahindian, Mang Domeng. Mang Kanor, maraming salamat ho. Napakasarap ho ng luto ninyo. Ipagmamalaki ko ho ito kina mommy at daddy. Abot-abot nga ang pasasalamat ni Vico kina Mang Domeng at Mang Kanor. Kaya ikinatuwa nila na nagustuhan nga ng binata ang kanilang mga inihanda para rito. Wala hong ano man yon. Basta open ho kayo lagi dito sa bahay. Open? Ano open, tay? Babalik pa siya? Sumingit na rin naman si Franca sa usapan at naguluntang sa sinabi ng kanyang ama. Oo naman anak, welcome na siya sa pamilya natin. Dahil sa lahat ng mayayaman na nakilala natin, ay si Sir Vico lang nakitungo sa atin ng maayos kaya nararapat lang na ibalik natin sa kanyang mga kabutihan. Sagot ni Mang Domeng. Napatingin naman si Vico sa dalaga. Mukhang ayaw nga niya, Mang Domeng eh. Hindi ho yata ako welcome rito. Pabirong sabi naman ni Vico. Manahimik ka nga dyan. Ang arte mo, tara na nga. Sige tay, ihahatid ko na siya sa may labasan. Mauuna na ho kami. Wala na nga nagawa pa si Vico dahil hila-hila na ni Franca ang kanyang braso papalabas ng eskinita. Habang naglalakad patungo sa may sasakyan ni Vico ay patuloy pa rin ang pagbubunganga ni Franca sa lalaki. Hoy lalaki, magkaliwanagan nga tayo. Kung inaakala mo na parehas kami ng nararamdaman ni na tatay at Mang Kanor, pues, diyan ka nagkakamali. Huwag ka nang babalik dito, naiintindihan mo? Ayoko magkaroon ng kaibigang mayaman, kaya wag na wag kang magpapakita sa akin, ha? Pagbubunga nga ni Franca. Sa halip na masindak o magtampo, ay napatawa na nga lang si Vico sa astang iyon ni Franca. Paano kung sabihin kong ayoko? May magagawa ka pa ba? At saka, kung dadalaw man ulit ako rito, hindi naman ikaw ang sadya ko kundi si Mang Domeng. Naiintindihan mo rin po? Tila binawian naman niya ang dalaga kaya lalo itong nainis. Grabe, ang kapal talaga ng mukha.
Mahinang sabi ni Franca kay Vico, sabay singhal. Sige na, aalis na ako, Miss Franca. Best in marketing strategy. Bago pa nga ito umalis ay sadyang inasar pa niyang dalaga. Huwag ka nang babalik. Pahabol na sabi pa ni Franca tsaka tuluyan nang umalis si Vico. Nang sumunod na araw ay muling nagtungo si Vico kina Franca. Sakto naman at walang tanda noon si Franca dahil marami silang gawa noon si Mang Domeng kaya naisipan niyang tulungan muna ang mga ito. Aba, si Sir Vico yun ah. Sir, magandang umaga ho. Sigaw ni Mang Kanor. Napatingin naman si Franca sa direksyon ng tingin ni Mang Kanor. Puwisit talaga ang aga-agi. Singhal ni Franca. Magandang umaga ho, Mang Kanor, Mang Domeng. Franca, magandang umaga. Nakangiting bungad ni Vico sa kanila. Umirap lang naman si Franca. Lumapit na rin sa kanya si Mang Domeng na puno ng grasa ang mga kamay. Sir Vico, napaaga yata kayo? Tanong ni Mang Domeng. Oho, ipapagawa ko ho sana yung radiator ng sasakyan ko. Parang sira na naman ho eh. Wika ni Vico. Ganun ho ba? O siya, sige ho. Uunahin na ho namin yan. Hindi ho, wag na ho. Kahit ipanghuli nyo na yung akin. Panghuli naman talaga yung sa akin eh. Maghihintay na lang ho ako rito. Sagot naman ni Vico. Nagkakape ho ba kayo? Tanong naman ni Mang Kanor. Oho, salamat po. Sagot niya tsaka mabilis naman nagtungo sa loob si Mang Kanor upang ipagtimpla muna ng kape si Vico. Sa gilid naman ay panay rin ang singhal ni Franca. Kakainis pa kape pa, papansin talaga. Pagmamaktol ni Franca. Habang abala ang tatlo sa pagkukumpuni ng mga sasakyan, ay naroon naman nakaupo si Vico sa may mahabang kahoy na upuan at pasimpleng sinenyasan si Franca. Maya-maya pa'y bigla siyang nilapitan ni Mang Kanor. Sir, magandang prinsesa namin ano? Mahinang tanong ni Mang Kanor kay Vico. Napangiti na nga lang si Vico sa sinabing iyon ni Mang Kanor dahil aminado naman siyang maganda talaga si Franca. Kaya nga siya pabalik-balik doon dahil si Franca naman talaga ang kanyang sadya. Hindi naman niya itinatago ang kanyang lihim na gusto sa dalaga. Sa katunayan nga, kaya siya naharitoy para humingi ng payo kina Mang Kanor kung paano bang didiskartehan itong si Franca. Oho, Mang Kanor, napakaganda. Sagot naman ni Vico habang nakatitig pa rin sa dalaga. Sinasabi ko na nga be, type nyo no? Muling tanong ni Mang Kanor. Bumaling naman sa kanya ang atensyon ng binata. Maari ko ho kaya siyang diskartehan? Dahil sa sumasarap ng usapan nila ay umupo na rin si Mang Kanor sa kanyang tabi. Alam mo ho, Sir Vico, ang dapat na tinatanong mo tungkol sa bagay na yan, ayun, si Mang Domeng. Gusto mo bang tawagin ko? Naku, wag na ho. Mamaya na lang ho, kapag libre na siya. Kayo pong bahala. Pero masasabi ko lang ho dyan sa batang yan, palibhasa nga'y simula bata pa iyan ay subaybay ko ng paglaki. Napakasimple ng batang yan. Sa totoo nga'y maraming manliligaw yan si Franca. May mayayaman din pero ayaw niyang sagutin dahil ang dahilan niya, focus lang daw muna siya sa kanyang ama at sa kanilang munting hanap buhay. Mas lalaki pa nga yung kumilos kesa sa mga batugang tambay dyan eh. Napakasipag ng bata na yan at higit sa lahat ay madiskarte. Kaya sir, best choice na magustuhan niyo yung si Franca namin. Kaso ang tanong, kahit naman makapasa kayo sa kanyang ama, parang dadaan din ho kayo sa butas ng karayong pagdating kay Franca. Kaya ako ho'y hahanga sa inyo kapag napasagot niyo ng matamis na oo yung si Franca. Tila na challenge naman itong si Vico sa inilahad sa kanya ni Mang Kanor. Sa isip nga niya may ganito pa palang babae sa panahon ngayon na halos ang ibang kabataan ay nagiging easy to get na. Ilang oras din ang pinaghintay ni Vico nang biglang dumating matandang lalaki na laging pumapakyaw ng mga paninda ni Franca. May sasakyan din itong ipapagawa at hindi rin akalain ng matanda na doon pala nakatira ang babae. O siya, sige Sir Vic, maiwan muna kita dyan at may tao lang. Lumapit na nga si Mang Kanor doon sa matandang lalaki. Magandang umaga ho sir, ano hong atin? Bungad na tanong ni Mang Kanor. Habang si Franca naman ay akma pa sanang lalabas nang biglang mamukaan niyang matanda.
Hindi na nga siya tumuloy at siguradong mamumukaan din siya ng matanda. Ipapagawa ko sana yung makina ng sasakyan ko. Ilang oras ba yun bago magawa? Tanong na matanda. Napatingin naman si Vico sa matandang lalaki at namukaan niya rin ito. Bigla naman siyang nag-alala para kay Franca dahil ramdam niyang kinakabahan na ngayon ng babae. Marami po kasi kaming kliyente na naka-line up, sir. Siguro po may mga 1 o 2 oras. Sagot naman ni Mang Kanor. Napaisip naman ng matanda at saka napatingin sa kanyang relo. Sige, maaga pa naman. Hihintayin ko na lang. Saan ba pwedeng umupo? Nilingalingan ng matanda ang kanyang paningin kung saan pwedeng umupo. Hanggang sa makita niya si Vico. Doon na lang ho, sir, sa may bakanting upuan, katabi ho ng gwapong lalaking yon. Sabay turo ni Mang Kanor sa kinaroroonan ni Vico. Alam ng matanda na ito yung lalaking nakaagawan niya ng paninda ni Franca sa suman, kaya naman nanlilisik ang mga mata ng matandang yon na tila hindi rin nakikilala ang tunay na katauhan ni Vico. Tumikim naman si Vico at saka inayos na lang kanyang upo. Sa may cashier area naman ay nakatago pa rin si Franca at hindi malaman kung paano makakatakas dahil sa dami ba naman ng kanilang trabaho ay hindi niya maaaring iwan basta-basta ang kanyang ama at si Mang Kanor dahil minsan lang talaga sila dagsain ng ganitong karaming kliyente. Sigurado kasi siya sa oras na makita siya ng matanda ay gagawa na naman ito ng eksena at kapag nangyari yon, baka malaman ng kanyang ama ang kanyang estratehiya sa paglalako ng suman. At kapag nangyari yon, siguradong lagot siya rito. Nakakainis naman ang matandang to. Bakit dito pa niya naisipang magpagawa ng sasakyan? Ang dami-dami namang ganito sa bayan. Ako, kapag minamahalas ka talaga, oo. Kasalanan to ng Vico na to eh. Aga-aga pumunta rito. Kaya nagsunod-sunod na tuloy yung kamalasan ko. Nakakabisi talaga. Singhal ni Franca habang nakaupo sa may gilid na mesa. Maya-maya pa ay tinawag na siya ng kanyang ama. Franca, pakiabot nga ako ng toolbox na nandyan sa cabinet. At saka may hindi ka pa natatapos dito. Bumalik ka na at nang matapos na. Malakas na sabi ng kanyang ama. Dumoble naman ang kaba ni Franca. Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Paano kapag nakita siya ng matanda? Talagang mayayari siya. Habang si Vico naman ay nakaabang sa hakbang na gagawin ni Franca, kung lalabas pa ito o hindi. Franca! Muling tawag ng kanyang ama. Pinuntahan na rin siya ni Mang Kanor sa kinaroroonan niya. Hoy, Franca! Kanina ka pa tinatawag oh. Ano ba ginagawa mo dyan? Nagtatakang tanong ni Mang Kanor. Napabalikwas naman si Franca nang dahil sa gulat. Mang Kanor, ginulat niyo naman ho ako. Oho, saglit lang, medyo masakit lang at tiyan. Bago pa man nga matapos ni Franca ang kanyang sasabihin, ay otomatiko nang nahinto ang kanilang usapan nang marinig nila ang tilian ng mga kababaihan na nasa paligid. Mang Kanor, ano bang gagawin? Ako na hong gagawa. Mukhang hindi ho magandang pakiramdam niyang si Franca eh. Kaya naman siya pinagtitilian ay dahil sa bigla na lang hinubad ni Vico ang suot niyang itim na t-shirt. Kaya naman bumandera sa lahat ang kanyang matipuno at matikas sa katawan. Lalong-lalo na ang kanyang mga ipinagmamalaking abs. Habang nakatago ay nanlaki naman ang mga mata ni Franca. Gusto sana niyang silipin ang ginawang iyon ni Vico, ngunit ang inaalala niya ay baka makita naman siya ng matandang lalaki. Abay, may alam ho ba kayo sa ganyang gawain? Nauutal na tanong ni Mang Kanor. Lumapit naman sa kanila si Mang Domeng. Ano ho bang nangyari rito? Nasa na ba si Franca? At saka, bakit wala kang saplot, Sir Vico? Ano bang nangyari? Tila gulong-gulo naman si Mang Domeng sa nangyayari. Palibhasa ay kanina pa siyang nasa ilalim ng sasakyan, kaya wala siyang kamalay-malay sa mga nangyayari. Ay, masakit daw kasi yung tiyan nitong si Franca, kaya nagboluntaryo itong si Sir Vico na siya na lamang daw ang sasalo nitong trabaho ni Franca. Paliwanag naman ni Mang Kanor. Ganun ba? Nasaan na si Franca? Tanong ni Mang Domeng. Nasa counter ho siya. Hayaan na lang ho natin siya doon dahil baka masakit talagang tiyan niya. Sabat naman ni Vico. Dahil mabilis ang takbo ng oras at iilan pa lang din ang kanilang nagagawa ay pinayagan na ito ni Mang Domeng.
Mga minor help lang muna ang ibinigay sa kanya para mas magaan lang ang trabaho. O siya, sige. Kung gano'n ay ituloy na natin ang trabaho at nakakahiya sa mga naghihintay. Pagkasabing iyon ni Mang Domeng ay tuluyan na silang bumalik sa kani-kanyang mga trabaho. Noon, aminado si Vico na wala talaga siyang alam sa pagkukumpuni ng mga sasakyan. Simula ng tulungan na siya ni Franca ay nagpaturo na siya sa kanyang mga mekaniko kaya naman kahit na papaano ay may alam na rin siya rito. Ilang oras din ang kanilang paggawa. Sa wakas, yung sa matandang lalaki na lamang natitira. Sir, ano ho bang mismong problema ng inyong sasakyan? Tanong ni Vico. Nakatopless pa nga ito at tila wala talagang balak punasan ng pawis na iyon na tumutulo na sa kanyang dibdib. Tumayo naman ang matanda. Mekaniko ka lang pala. Kung umasta ka nung isang araw, akala mo anak mayaman ka. Puy, wala na bang ibang mekaniko rito? Malakas na sabi ng matanda. Iimik pa sana si Mang Kanor nang pigilan na siya ni Vico. Wala na. Ako lang. Maghihintay ka pa ulit ng 2-3 oras kapag hinintay mo sila. Nasa iyo ang desisyon. Seryosong sagot naman ni Vico. Dahil sa nahihiwagaan na si Franca ay gumawa na siya ng paraan para masilip man lang ang nangyayari sa labas. Doon siya napahawak sa kanyang bibig dahil sa nakita niyang matanda, kundi dahil sa nakita niyang hubad na katawan ni Vico. Nababaliw na talagang lalaking to. Bakit naman niya naisipang magubad dito? Tutuksuhin niya ako tungkol sa marketing strategy ko tapos malala naman pala yung kanya. Pero in fairness maganda ang katawan niya. Bulong ni Franca sa kanyang sarili. Aalis na lang ako kung ikaw ang gagawa ng sasakyan ko. Hindi ko ipapahawak sa iyo to dahil baka lalo pang masira. Pagalit na sabi ng matanda at saka nagtungo na sa kanyang sasakyan at umalis. Pasimple na lamang na natawa si Vico dahil halatang halata na hindi pa nakaka-move on ang matanda sa pagpakyaw niya ng mga suman na tinda ni Franca at doon niya napagtanto na tunay ang hinala niya na may gusto na rin ito sa dalaga. Nagtaka naman si Mang Kanor kung bakit bigla na lamang umalis ang matanda kaya tinanong nila si Vico. Sir Vico, ano nangyari doon? Bakit bigla na lang umalis? Nagtatakang tanong ni Mang Domeng. Hindi na raw siya makahintay kaya umalis na. Pagsisinungaling naman ni Vico. Hindi makahintay. Kanya na nga sunod Ang labo naman ang matandang yon. Sabi naman ni Mang Domeng. Tinapik-tapik naman ni Vico ang matanda. Hayaan niyo na ang mahalaga ay hindi na masakit ang tiyan ni Franca. Pagkabanggit na iyon ay tumayo na rin si Franca at saka tumingin sa kanyang ama at kay Mang Kanor. Oh, nakakatayo na naman pala siya. Napabaling naman ang atensyon kay Franca ng tatlo. Ayos ka na ba? Tanong ng kanyang ama. Opo, tay. Matipid na sagot ni Franca at saka napatingin naman kay Vico. Salamat Sir Vico. Sambit niya at ngumiti na lang matanda. Simula ng araw na yon ay mas napadalas ng pagbisita ni Vico sa kanila, ngunit hindi na katulad ng dati na lagi na lamang siyang sinisinghala ni Franca. Mas bumait na ito sa kanya ngayon dahil na rin sa nagawa nitong pagtulong sa kanya. Tinandaan niyo ni Franca tinanaw na isang malaking utang na loob. Unti-unti na nga rin nawawala ang kanyang pagkainis kay Vico. Kumpara noon na lagi na lamang siyang galit dito. Minsan nga'y niyaya na rin ni Vico si Franca na lumabas upang mas makilala pa nila ang isa't isa. Kaagad namang pumayag si Mang Domeng at ganun din naman si Franca. Saan ba tayo pupunta Sir Vico? Tanong ni Franca kay Vico sa malambing na tono. Hindi ba pangarap mong makanood ng live na car racing? Pwes, doon tayo pupunta. Wala nang salita pang lumabas sa bibig ni Franca dahil sa labis na kapanabikan sa sinabing iyon ni Vico. Napapangiti na nga lang siya dahil mabait pala talagang binata. Ilang buwan na rin sila nagkakasama at masasabi niyang may taglay na kabutihan nga si Vico at walang yabang sa katawan kumpara sa ibang mga mayayamang lalaki na nakilala niya. Andito na tayo! Nakangiting sabi ni Vico kay Franca at saka tuluyan na silang bumaba ng sasakyan. Wow! Totoo ba to? O baka naman nananaginip lang ako? Tapikin mo nga ako, Sir Vico. Utos ng dalaga kay Vico. Dahil madali namang kausap si Vico ay bahagyan niya niyang tinapik ang pisngi ng dalaga. Aray!
Ang sakit nun reklamo naman ni Franca. Sabi mo tapikin kita. Oh, kaya tinapik kita. Sagot ni Vico. Ang sabi ko, huwag mong lalakasan. Pero okay lang. Dahil ang ibig sabihin naman nun na hindi nga ako nananaginip. At tunay lahat na nakikita ko ngayon. Wika naman ni Franca at saka muli nang tumingin sa racing field. Hanggang sa matapos nga ang racing ay hindi pa rin mawala ang satisfaction at kagalakan sa reaksyon ng mukha ni Franca. Panay pa nga pasasalamat niya kay Vico dahil sa pagdala niya sa kanya sa ganitong lugar na akala niya dati ay hanggang panaginip lamang. Ice cream, gusto mo? Alok ni Vico sa dalaga. Kaagad naman tumayo si Franca. Oo, strawberry pwede ba? Request pa nga ni Franca. Sa katunayan, kahit ano namang hilingin niya sa binata ay kaya nitong ibigay lahat basta para sa dalaga. Franca, sabit ni Vico habang naglalakad sila patungo sa parking. Nag-enjoy ka ba? Tanong muli ni Vico. Hinarap naman ni Franca ang kanyang mukha kay Vico at saka ngumiti. Eto, kita mo tong mga ngiting to? Yan yung mga ngiti ko na ang ibig sabihin ay labis ako nag-enjoy. Kaya maraming salamat, Sir V. Vico na lang. Isang sir mo pa, hahalikan na kita. Pambabanta pa ni Vico kaya naman inakma na lang ni Franca na i-zipper ang kanyang bibig. Oo na, aniya. Nang makarating sila sa parking lot, ay pinatunog na ni Vico ang kanyang sasakyan at saka pumasok na sila sa loob. Inabot na rin nga sila ng gabi sa panonood ng live car racing pero sulit na sulit naman ang buong araw nila. Habang ini-start ni Vico ang kanyang sasakyan, ay inabala naman ni Franca ang kanyang sarili na halugugin ang mga gamit na naroon ni Vico. Ew! Ano to? Kondom? Tila nandidiring tanong ni Franca kay Vico at saka tumingin sa binata. Oo, bakit parang diring-diri ka? Tanong naman ni Vico. Takot ka makabuntis? Taas kilay na tanong ni Franca. Kaagad namang sumagot si Vico. Hindi naman sa ganon, syempre kailangan din mag-ingat kapag pastime lang kaya lagi ako may ready niyan. Sagot naman ni Vico. Napalunok naman si Franca. So for sure, puro pastime lang mga babae mo kaya marami kang stock dito. At saka mga nagamit lang niya na yung mga pasarap sa buhay pero takot naman sa responsibilidad. Aniya. Tumaas na nga lang ang sulok ng pangitaas na labi ni Vico at saka ngumisi. Maya-maya pa'y may nakita namang dalawang beer in can si Franca. Ayun, sakto, tamang-tama at nauuhaw na ako. Pwede ko bang hingin ng isa? Tanong niya sa binata. Sure, tig-isa tayo. Binuksan na nga nila ang beer na yon at inubos hanggang sa biglang inihinto ni Vico ang sasakyan sa may madilim na eskinita. Isa lang ang ininom nila pero namumula ng mukha ni Franca dahil ang totoo ay hindi naman talaga umiinom ng alak si Franca. Teka, bakit mo tinigil? Nagtatakang tanong ng dalaga na namumungay ng mga mata. Namumula man ang kanyang mukha dahil sa alak ay alam naman niya sa sarili niya na nasa tamang wisyo pa siya. Bigla namang humarap si Vico sa dalaga kaya nagkatinginan sila. Franca, I like you. Diretsahang pagtatapat ni Vico. Sandali namang natigilan si Franca. Marami na nagsabi sa kanya ng ganito ngunit sa isang ito siya natigilan. Tila huminto rin ang orasan maging ang mundo niya ay tumigil na rin sa pag-ikot at tanging ang kabog na ngalang ng kanyang puso ang namumutawi sa mga sandaling yon. Ano ka mo? Maang-maangang tanong ni Franca. I like you, Franca. Simula pa nung una tayo magkita sa may tulay. Noong ginawa mong sasakyan ko. Simula nung sungitan mo ko. Simula nun, nagustuhan na kita. Hindi ko alam kung bakit Simula nun, hindi ka na nawala sa isipan ko. Hinahanap-hanap na kita lagi. I'm always looking for you. For your presence. Pagpapatuloy pa ni Vico. Hindi naman makapaniwala si Franca sa kanyang mga narinig ngayon. Nakikita naman niyang sinseridad sa mga mata ng lalaki ngunit may kung ano pa rin sa kanyang kalooban ang nag-aalangan. Pero magpaganon pa man ay hindi niya maikakait na nagugustuhan na rin niya si Vico
dahil sa angkin nitong kabutihan sa kanya. Ngunit dahil hindi pa naman siya nakakapagtapat ng ganito sa isang lalaki, ay hindi niya alam kung paanong sasagutin si Vico. Pero, bakit ako? Hindi ba ang dami namang mayayaman dyan na katulad mo? Na maipagmamalaki at maihaharap mo sa lahat? Hindi yung katulad ko na isang squatter at mababang pinag-aralan. Baka masira lamang ang pangalan ng pamilya niyo nang dahil sa akin. Nag-aalalang sambit naman ni Franca. Bahagya namang hinawakan ni Vico ang mukha ng dalaga at saka hinaplos-saplos at hindi na rin niya naisipang umalma pa. Franca, sa lahat ng babaeng yun na sinabi mo na pare-parehong nakasuot ng ginto, tanging ikaw lamang ang diamanting kumikinang na tumatawag sa aking pansin. Nag-iisa ka at hindi na ako makakahanap ng katulad mo. Maniwala ka sana, Franca. Buong pusong wika ni Vico. Tila umamo naman ang mukha ng dalaga. Mukha nga nahuhulog na nga rin siya sa mahika na meron ngayong lalaki. Sinalubong na lamang nila ng tingin ng bawat isa at hinayaan na ito na lamang magsalita para sa kanila. Ang kanilang mga mata na punong-puno ng mga emosyong nag-uugnay sa kanilang mga damdamin. Ang mga nangungusap na mga mata na nagsasabing sumasang-ayon sila ngayon sa gustong mangyari ng kanilang mga katawan. Tila nga nagmagnet na ang labi ni Franca at hindi namamalayang nakadikit na ito sa mga labi ni Vico. Ilang segundo rin siyang nakamulat hanggang sa kusa niya nang maipikit ang kanyang mga mata na nag-uutos sa kanya na gawin ang bagay na yon na kailanman ay hindi pa niya nagagawa o nararanasan sa tanang buhay niya at kay Vico lamang niya ito ibinigay. Hanggang sa lumalim ang gabi ay tuluyan na rin nilang inangkin ang isa't isa. Para kay Franca, ang paggamit daw ng kondom ay para lamang sa mga lalaking handa na sa responsibilidad. Sa mga lalaking hindi takot manindigan. Ang lahat ay may kakayahang sumugal, ngunit ang lahat ay hindi kayang manindigan. Hanggang sa huli. At sa napansin na lang ni Franca, hindi ginamit ng lalaki ang kondom kaya naniwala siya na kung ano man ang kahahantungan ang nangyari sa kanila ngayon, ay taas na o siyang paninindigan ng lalaki kaya nga ibinigay ng kusa at buong loob ang kanyang tiwala rito. Mom, Dad, she's Franca, my girlfriend. Pagpapakalala pa ni Vico kay Franca sa kanyang mga magulang bilang kanyang nobya. Simple lamang ang suot na ni Franca dahil ito na rin naman ang gusto ni Vico. Mas gusto niyang magpakatotoo si Franca at wag nang magpanggap. Natahimik naman ang mag-asawa sabay tingin sa kabuuan ni Franca. Naroon sila sa pagkainan at silang apat lamang ang nandoon. Franca? Taga saan ka, iha? Malumanay na tanong ng ginang sa dalaga. Sa sandaling ito ay hindi na magkamayaw ang puso ni Franca sa sobrang kaba. Nanginginig na rin ang kanyang mga tuhod at namamawis ng mga kamay. Kahit nga gaano pa kasarap ang mga pagkain na nasa kanyang harapan, ay tila nawala na siya ng gana at ang gusto na lang niya ay sumuka. Ngunit sabi nga sa kanya ni Vico, kailangan niyang magpakatotoo. Kaya taas-taas siyang humarap at tumingin sa mga mata ni Ginang Dominguez. Taga-Ilaya po ako, matipid niyang sagot. Ilaya? Doon ba yung sa squatters area? Taas kilay na tanong naman ng Ginang. Bahagya namang hinawakan ni Vico ang kamay ni Franca na gusto namang ipahiwatig na wag na itong kabahan. Opo, matipid niyang sagot muli. Nagkatinginan naman ang mag-asawa. Tila hindi sila natuwa sa kanilang narinig, ngunit kailangan pa rin nilang humarap ng nakangiti dahil nasa linya sila ng politika. Makakasira sa kanilang pangalan kung magpapadalos-dalos sa kanilang gagawing aksyon at reaksyon. So, anong hanap buhay ng mga magulang mo, iha? Muling tanong ni Ginang Dominguez. Tahimik lang namang kumakain si Ginoong Dominguez na kanina pang hindi nagugustuhan ng mga nangyayari. Kaya pasimple itong napapatingin na masama sa kanyang anak na si Vico. Ang tatay ko ho ay isang mekaniko ng sasakyan. Kahit ano ho kaya niyang gawin. May maliit po kaming talyer sa may bukana papasok sa aming eskinita. Sa katunayan ho ay nakailang beses na rin napunta doon si Vico at nagpagawa ng sasakyan. Katulong ho ng aking tatay Domeng si Mang Kanor. Tiyuhin ko ho at pinsang buo ng aking tatay. Ang nanay ko naman ho, matagal na po siyang patay dahil sa sakit na breast cancer. Kaya naman ho, kami na lang ni tatay at Mang Kanor ang nagtutulungan para mabuhay.
Siya nga po pala. Naglalako din pala ako ng suman tuwing merienda. Iyan po, masarap po yan. Recipe po yan ng nanay ko na ipinasa niya sa akin. Ang namana ko naman po sa aking ama ay ang husay niya sa pagkukumpuni ng mga sasakyan. Magaling din po ako dyan. Pagmamalaki naman ni Franca. Unti-unti nang nawawala ang kaba ni Franca dahil sa pagkukwento niyang yon. Nakinig na lamang mag-asawa ngunit tila hindi iyon ang gustong puntuhin ng ginang. Naglalako ng suman, nagmemekaniko. Parang hindi mo yata nabanggit ang pag-aaral mo. Usisa niya. Ang kaninang nakangiting mukha ni Franca ngayon ay unti-unti na ulit na nababalot ng kaba. Third year high school lang po ang aking natapos dahil sa kakapusan sa pinansyal. Kinailangan ko munang huminto at tulungan muna si natatay na kumita ng pera. Marami namang scholarships dyan. Hindi ka malang ba sumubok na mag-take ng exam? Muling tanong ng ginang. Natahimik naman sandali si Franca. Alam niya magiging issue ang kanyang pamumuhay at tinapos sa mga magulang ni Vico. Ngunit kailangan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili, hindi na lamang para sa kanila ni Vico, kundi para na rin sa kanyang sarili. Siya yung klase ng babae na hindi magpapatalo kahit na kanino. Minsan pa nga'y nawawala ang kanyang galang kahit matanda ang kausap niya kapag nararamdaman niya nang naliliit na ang kanyang pagkatao at dangal. Ngunit dahil sa pagmamahal niya kay Vico, handa niyang ibaba ang kanyang sarili para sa mga ito. Handa niyang lunukin anuman ang kanyang matanggap at marinig mula sa mga ito. Sumubok ho ako kaso mahina ho talaga ang ulo ko kaya hindi ho ako makapasa-pasa. Sagot naman ni Franca. Natahimik na nga lang mag-asawa at tila may nabuo ng desisyon sa kanilang isipan. Hindi na nasundan ang mga tanong na iyon hanggang sa matapos na sila sa pagkain. Hanggang sa makaalis na nga si Franca ay hindi na nagpaalam sa kanyang mga magulang ni Vico. Franca, thank you ha. Pagpapasalamat ni Vico sa babae nung nasa sasakyan na sila. Sa loob-loob ni Franca, nakakaramdam siya ng kaunting lungkot dahil hindi naman siya tanga para hindi maramdamang ayaw sa kanya ng mga magulang ni Vico. Hindi naman siya manahid para hindi maramdaman yon. Alam niyang para siyang sumuot sa butas ng karayom nang ipakilala siya kanina ni Vico. Ngunit ginawa pa rin niya alang-alang sa pagmamahal niya sa lalaki. Hindi pa rin niya mawala sa isip ni Franca. Ngunit ayaw naman niyang ipahalata kay Vico kaya gumiti na lamang siya para malaman ng lalaki na okay lang siya. Bakit ka naman nagpapasalamat? Tanong niya kay Vico. Wala lang dahil sa lakas ng loob mo. Salamat dahil hindi ka natakot sa kanila na humarap. Naramdaman ko na mahal mo talaga ako. Salamat. Sagot ni Vico. Ngumiti na lamang si Franca at saka niyakap ang lalaki. Nang maihatid niya si Franca ay bumalik na rin si Vico sa kanilang mansyon. Vico, maaari ba tayo mag-usap? Sinalubong kaagad siya ng kanyang ina na nakataas ng isang kilay. Mom, tungkol saan? Kay Franca ba? Tanong ni Vico. Sabay silang nagtungo sa opisina ng kanyang ama at doon sila nag-usap ng masinsinan. Vico, you know naman na that type of girl is red flag in our family. Hindi mo lang nakapagtapos. Naglalako lang ng, ano ba yon? Ng suman? Tapos nagmemekaniko rin? Gawain ba yun ng babae? Nagtitimpi lang kami kanina, Vico. Pero suklam na ako sa nangyayari. Sabit ng ginang na may diin. Nakatingin lamang sa kanyang ama na halatang pinipigilan din ng sarili para sermonan siya. Ano bang problema doon, Mom? She's a good woman. Better than the others. At saka akala ko naman kanina okay na siya sa inyo. Nagbabalat kayo lang pala kayo. Watch your words. Sa pagkakataong yun ay sumabat na sa usapan si Gobernador Dominguez. Nanilisik ang kanyang mga tingin kay Vico. Alam mo bang ginagawa mo? Hindi ka ba nananawa sa mga kahibagan mong yan? Oh, kung ituloy na lang kaya namin ang arranged marriage niyo ni Carla. Magdadala ka na nga lang ng babae dito galing pang squatter? Hindi mo malang naisip ang kahihiyan na maidudulot nito sa posisyon ko? Gobernador ako ng Malapay, Vico. Hinahangaan at tinitingala ng lahat. Ano na lang sasabihin ng iba kong mga kasamahan kapag nalaman nilang ang nobya ng aking anak ay isang taga-squatter at nagsusuman? Use your head.
Hindi ka ba nag-iisip? Padalos-dalos ka ng desisyon. Hindi ka na talaga maaasahan. Galit na sambit ni Gobernador Dominguez. I love her, Dad. At hindi siya maling desisyon para sa akin. I love Franca at iba siya sa lahat. Paninindigan naman ni Vico. Natawa naman ng malakas si Gobernador Dominguez. Bobo. You love her? Sige. Hanggang kailan at saan mo siya kaya at handang ipaglaban? Makinig ka, Vico. Kapag ipinagpatuloy mo ang kahibangan mong yan, papahirapan ko ang mga mahal mo sa buhay ng babaeng yan. Yung ipinagmamalaki niyang maliit na talyer, bubuwagin ko yon hanggang sa tuluyan na silang lumuhod sa lupa at magmakaawa. Aalisin ko lahat ng kanilang ikinabubuhay. Kaya kung ako sa'yo, hindi ko nagugustuhin pa na ipaglaban ng babaeng yan. Because she's not worth fighting for. Nauunawaan mo? Alam mo kaya kong gawin. Huwag mo kong hahamunin o kakalabanin. Hindi pa man nakakapagsalita si Vico dahil isinama na siya ng kanyang ina papalabas ng silid. Galit na galit siyang nagtungo sa kanyang kwarto. Inaasahan naman niya na ito, ngunit mahal niya talaga si Franca kaya itinuloy niya. Si Franca lamang nagpapatibok ng kanyang puso ng ganito. Kaya ngayon na hindi niya na alam ang kanyang gagawin dahil sa pambabatang iyon ng kanyang ama. Mahal niya rin si Franca ngunit kilala rin niya ang kanyang ama. Kaya nitong gawin lahat, makuha lamang ang kanyang gusto. Lahat ng magiging sagabal sa kanyang mga plano ay talagang kanyang pinahihirapan. Kaya naman biglang nakaramdam ng pagdadalawang isip si Vico. Napamahal na rin naman kasi siya sa munting pamilya ni Franca, lalo na sa dalaga kaya hindi niya masikmura o matatanggap kapag may nangyaring masama sa mga ito. Ilang araw na rin hindi nagkikita sina Franca at Vico at tanging sa cellphone na lamang nagkakausap. Ang dahilan na lamang ni Vico ay abala siya sa pinapatrabaho ng kanyang ama kaya hindi siya makadalaw ngayon sa dalaga. Nababalita rin sa kanya ni Franca na ilang araw na ring nahihina ang kanilang talyer. Sa isip ni Vico ay baka nga nagsisimula ng kanyang ama sa binitawan nitong mga salita na papahirapan niya ang buong kabuhayan ni na Franca. Vico, bakit ngayon ka lang nagpunta rito? Nag-aalalang tanong ni Franca kay Vico. Nagtaka naman siya sa itsura ng lalaki. Noon lang niya nakita na ganun kaseryoso si Vico. Kaya ramdam niya na may nangyari o nangyayari na hindi maganda. Ayos ka lang ba? May nangyari ba? Sunod-sunod na tanong pa rin ni Franca habang si Vico naman ay diretso pa rin nakatingin sa labas habang nakahawak sa kanyang manibela. Huminga naman ng malalim ang binata at saka nagsalita. Maghiwalay na tayo. Diretso niyang sabi. Bigla namang nanlaki ang mga mata ni Franca. Pakiramdam niya ay nanghina ang kanyang katawan sa sinabing iyon ni Vico. Hindi niya maintindihan kung bakit. Ha? Seryoso ka ba? Nauutal na tanong ni Franca kay Vico. Hindi pa rin makatingin na maayos sa kanya si Vico dahil ayaw niyang makita ng dalaga ang reaksyon ng kanyang mga mata at ganoon din siya kay Franca. Ayaw niyang saktan ng damdamin ni Franca, ngunit wala siyang ibang magagawa sa ngayon kundi ang palayain ng dalaga kahit na mahal pa niya ito. Seryoso ako. Huwag na nating ituloy kung ano man ang meron tayo ngayon. Tapusin na natin to. Sabi pa niya. Nakatitig lang sa kanya si Franca. Tila hindi kumbinsido ang dalaga sa desisyong iyon ni Vico na hindi siya naniniwala rito kaya kailangan niyang makasigurado. Sabihin mo hindi mo ako mahal bago ako maniwala sa'yo. Mariing paghahamon pa ni Franca. Sandali naman natahimik si Vico. Maaari siyang magsinungaling sa ibang bagay ngunit sa pagmamahal niya para kay Franca ay hindi. Nibanggitin ng salitang hindi na kita mahal sa kanya ay hindi niya kaya. Para bang unti-unting dinudurog ngayon ang kanyang puso. Pero hindi ito matatapos kung hindi niya gagawin yun. Kung hindi niya sasabihin yun, kaya naman masakit man sa kanyang kalooban ay kailangan niya rin iyong sabihin. Ano, Vico? Bakit hindi ka makasagot? Maniniwa. Hindi na kita mahal. Iimik pa sana si Franca ngunit tila tumigil na rin ang pagtibok ng kanyang puso. Hindi niya akalaing masasabi na iyan sa kanya ni Vico. Unti-unting iniipit ang kanyang puso hanggang sa mahirapan na siyang huminga. Pakiramdam nga niya ay sumisikip ang kanyang dibdib.
Hindi na siya nagsalita pa dahil nasabi na rin naman ni Vico ang salitang ayaw niyang marinig. Doon pa lang sa mga katagang yon ay bumigay na siya. Sumuko na siya. Bumaba na lamang siya ng sasakyan at hindi na lumingon pa. Ayaw din niyang makita pa ni Vico ang kauna-unahang luha na papatak sa kanyang mga mata na idinulot nito sa kanya. Habang si Vico naman sa huling pagkakataon ay sumilay pa rin sa dalaga habang papalayo sa kanya sabay tulo ng kanyang mga luha. Sorry, Franca. Mahal na mahal kita. Patawarin mo sana ako. Mahinang sabi niya sa sarili habang umiiyak at saka tuloy nang binaneho ang kanyang sasakyan papalayo sa lugar na iyon. Habang si Franca naman ay dumiretso na sa kanyang higaan ng may mga luha sa kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala sa nangyari sa kanilang relasyon. Minsan na nga lang siyang umibig, masasaktan pa siya. Nagmahal lang naman siya, ngunit bakit ganun kagrabe ang sakit? Hanggang sa pagtulog, pakiramdam niya ay naninikip pa rin ang kanyang dibdib. Mahal na mahal niya si Vico. At kahit siguro lumipas man ang mahabang panahon, ay si Vico pa rin ang kanyang mamahalin. Kahit pa, ito ang lalaking nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Nang makalipas ang mga araw ay lalong tumamlay ang kanilang hanap buhay. Ganon din si Franca na naging matatamlay na, kaya napagpasyahan ng kanyang ama na bumalik na lang muna sila sa kanilang probinsya sa Masbate at doon na lang muli tumigil at manirahan. Ramdam ni na Mang Domeng na may kinalaman si Vico sa pagiging malungkutin ngayon ni Franca, ngunit hindi na lang sila nag-usisa pa. Ito na rin ang ginawang paraan ng kanyang ama na paglayuin na muna ang dalawa at hindi na rin ito hinadlangan pa ng dalaga. Na makauwi sila sa kanilang probinsya ay doon sila nagtungo sa dati nilang kubo. Inayos lamang nila ito at nilinis para matirhan ulit. Naiwan naman si Mang Kanor sa Maynila dahil naroon naman talaga ang pamilya niya. Napakaganda pa rin dito sa Masbate, wika ni Mang Domeng habang nakadungaw sa kanilang bintana. Malapit din sa dagat ang kanilang kubo kaya rinig na rinig nila ang malakas na alon na nagmumula roon. Mas malamig din ang ihip ng hangin dahil naliligiran din sila ng mga anyong tubig. Pangingisda at pagtitinda sa palengke ang kanilang ikinabubuhay rito kaya inumpisahan na ulit ni Mang Domeng na makisama sa dati nilang mga kasamahan. Tay, ayos lang ba sa inyo na bumalik tayo rito? Tanong naman sa kanya ni Franca. Ngumiti naman ang kanyang ama. Oo naman anak, dito masariwang hangin, mas payapa at mas tahimik. Kahit na buhay kong pagmemekaniko, kailangan talagang itigil muna dahil gano'n naman talaga, diba? Magpapahinga, tapos lalaban ulit. At saka alam kong mas makakapag-relax ka rito. Nakangiting sagot naman ni Mang Domeng. Maya-maya pa ay napahawak si Franca sa kanyang bibig at saka mabilis na nagtungo sa kanilang banyo. Doon niya napag-alamang nagdadalang tao na pala siya at si Vico ang ama. Wala na rin nagawa pa si Mang Domeng dahil nandun na yon. At buhay ang nasa sinapupunan ng kanyang anak kaya pinalakas na lamang niya ang loob ni Franca at nangakong susuportahan ito hanggang dulo. Hanggang sa makapanganak si Franca, hindi niya na ito nagawa pang ipaalam kay Vico. Niwala na nga siyang balita sa binata. Nakikita lang niya ito sa mga balita sa telebisyon na kasama ng kanyang ama, ngunit kita niya at halata niya sa mga mata ng binata na hindi ito masaya. Kahit pa sinabi sa kanya ni Vico na hindi niya ito mahal, ay hindi naman ganun kakitid ang kanyang ulo na paniwalaan ito basta-basta. Hindi na siya umalma noon dahil alam niyang may pinagdadaanan ng binata, kaya hindi na siya dumagdag pa. Hihintayin na lang niya ang tamang panahon na muli silang magtatagpo dahil para sa kanya, kung para talaga sila sa isa't isa, mapalayo man sila ng maraming taon, bandang huli ay sila pa rin na magkakasama. Nang makalipas ang ilang taon ay binata na nga ang kanyang anak na si Terence. Naisipan nito sa Maynila magkolehiyo at pinayagan naman siya ng kanyang inang si Franca. Ang kinuha nga nitong kurso ay engineering at sa kabutihang palad ay isa siya sa naging scholar ni Senador Vico Dominguez. Isa sa mga senador ngayon si Vico at sa kanya na naiwan ang legasiya ng kanyang ama at ina nang sumakibilang buhay na mga ito. Ilang taon din buhat na makahanap ng trabaho si Terence at ngayon ay isa na siyang ganap na lisensyadong engineer. Nang malaman nga noon ni Franca na isa na sa scholar ni Vico ang kanilang anak na si Terence,
ay hindi niya na ito nagawa pang pigilan dahil karapatan iyon ng kanyang anak. Nay, gusto ko po kayong isama sa Maynila, sabi ni Terence sa kanyang ina na kasalukuyang naghahanda ng kanilang hapunan. Ha? Bakit naman anak? Tanong niya. Gusto ko ho sana magpasalamat ng personal kay Senador Dominguez nang dahil sa kanya at sa kanyang programa ay nakapagtapos po ako ng aking pag-aaral. Naging katuwang niyo siya ni Lolo sa paghahanap buhay at ngayon po na isa na akong ganap na engineer ay gusto ko ring ipaalam sa kanya para maipagmalaki niya ako na unti-unti ko nang naaabot ang mga pangarap ko ngayon. Huling termino na rin po kasi niya kaya gusto ko po sanang formal na pasalamatan siya sa ilang taon na pagtulong niya sa aming mga scholars. Nagkatingin na naman si Mang Domeng at Franca. Ang gustong tanungin ni Mang Domeng ay kung handa na ba si Franca na muling makita si Vico. Handa na ba siya sa maaaring kahantungan ng pagkikitang yon? Ilang taon na rin naman at binata na ang kanilang anak na si Terence. Kaya sa tingin niya ay nararapat lang talaga na makilala na ng binata kung sino talaga ang tunay niyang ama. Kailan ba anak? Tanong ni Franca. Kung maaari po ay bukas na po sana para Sabado. Sigurado po ako na sa bahay lang si Senador. Oo sige anak. Sige, sasamahan kita. Nakangiting sabi ni Franca. Nay, papaglutuin ko rin po sana kayo ng suman para maibigay ko kay Senador. Sigurado ako magugustuhan niya yon. Tila nga handa na si Franca. Handa na siya na muling makita ang kanyang dating nobyo na hanggang sa ngayon ay kanya pa rin minamahal. Sa kabilang banda, tanghali na rin sila na makarating sa bahay ni Senador Dominguez. Tila bumukod na nga ng bahay ang lalaki dahil hindi naman ito yung mansyon na dating pinagdalhan sa kanya ni Vico. Wala rin naman siyang nababalitaan na naging nobya pa nito. Simula na magkahiwalay sila kaya ngayon ay umaasa siyang muli sa pangalawang pagkakataon. Ang iniisip na nga lang ngayon ni Franca ay ang magiging reaksyon ni Terence kapag nalaman na nito ang totoo. Kapag nalaman niya na ang kanyang ama ay walang iba kundi si Senador Vico Dominguez. Hindi na rin alintana-hanapan ni Franca kung malaki na ang pinagbago ngayon ng itsura. Malaki na ang kanyang ipinayat at medyo nangingitim na rin ang kanyang balat. Humupyak na rin ang mukha at nagkaroon na rin ng eye bags at wrinkles. Kumpara ngayon sa itsura ni Vico na animoy may lahing bampera at hindi tumatanda. Na makarating na sila sa tapat mismo ng bahay ni Senador ay pinindot na ni Terence ang doorbell. Pasimple namang inaayos ni Franca ang kanyang buhok at naglagay pa nga ng lipstick kahit hindi naman talaga siya naglalagay dati. Manang, makikicheck nga po parang may nagdo-doorbell sa labas. May tao yata? Utos si Senador Vico sa kanyang kasambahay. Dali-dali namang sumunod ang nagtungo doon sa may pintuan ng kasambahay. Masusunod po, Sir Vico, sagot ng kasambahay. Nang makarating ang kasambahay sa may gate ay binuksan niya ito kaagad at bumungad sa kanya ang isang binatilyong lalaki at isang babae na tila nasa 30 plus ng edad at payat na payat ang katawan at marahil ito ang ina ng binatilyo. Magandang umaga ho. Itatanong lang ho namin kung dito ho bang bahay ni Senador Vico Dominguez? Magalang na tanong ng binata na may ngiti sa kanilang mga mukha. Oho, dito hong bahay ni Senador. Sino po kayo at ano hong kailangan ninyo? Tanong naman ang kasambahay. Nagkatingin na naman munang mag-ina bago sumagot. Ako ho si Terence Bartolome. Isa ho ako sa scholar ni Senador Vico. Gusto ko lamang po sana magpasalamat sa kanya ng personal dahil sa pagtulong niya sa akin na makapagtapos ng pag-aaral. May dala ho kaming munting regalo sa kanya ng nanay ko. Malumanay naman ang sagot ni Terence at saka hiniharap sa babae ang dala nilang bilaon ng kakanin na para kay Senador Vico. Siya, sige ho, sandali lang. Ipapaalam ko lang ho ito kay Senador. Maiwan ko muna kayo saglit, ha? Sinaraduhan muna sandali ng kasambahay ang gate at saka muling nagtungo sa loob upang ipaalam iyon kay Vico. Sino yon, Manang? Bungad na tanong kaagad sa kanya ng Senador. Sir, Terence daw ang pangalan eh. Terence Bartolome. Isa raw siya sa naging scholar ninyo. At narito lang daw siya kasama ang kanyang ina upang personal na magpasalamat sa inyo.
Sa katunayan, hoy, may dala rin sila mga kakanin para sa inyo. Papasukin ko na ho ba? Biglang nabuhayan ng dugo si Senador Vico nang marinig ang pangalan ni Terence. Sa lahat ng kanyang naging scholar at tinutulungan ay si Terence ang pinaka hindi niya makakalimutan. Inutusan niyang kasambahay na papasukin ng mag-ina dahil hindi rin ibang mga ito sa kanya. Sige, papasukin mo. Utos niya sa kasambahay na mabilis namang sinunod ito. Na makatungo si Manang sa gate ay pinapasok niya kaagad ng dalawa at sinamahan na papasok sa may sala. Senador, andito na po sila. Saad ng kasambahay at saka iniwan na rin sila doon. Sir, good morning po. May dala po kami ng aking inay na munting pasalubong sa inyo. Pagkasabi nun ni Terence ay humarap na kaagad sa kanila si Senador Vico. At sa pagkakataong yun ay tila nanlaki naman ang kanyang mga mata nang makita hindi dahil kay Terence kundi dahil sa kanyang ina na si Franca. Franca? Gulat na sabit ni Senador Vico. Vico. Sagot naman ng ginang at doon ay tuluyan nang naguluhan si Terence sa naging reaksyon ng dalawa sa isa't isa. Nay, magkakilala ho kayo ni Senador? Sa pagkakataong yun ay lumapit na rin si Vico sa kanila. Tinitigan niyang mabuti si Terence. Ngayon niya napagtanto na magkahawig sila ng binata at doon ay kinutuban na siya. Franca, kamusta ka na? Malumanay na tanong ni Vico. Napalunok naman si Franca at saka napahawak sa braso ng kanyang anak. Eto, nagpasama itong si Terence na magpunta sa iyo rito upang magpasalamat. Nauutal na sagot naman ni Franca. Marahan naman siyang nilapitan ng lalaki. Itinunghay niya ang mukha ni Franca na kasalukuyang nakatungo na sa kanya. Kusa namang sumunod si Franca at doon ay muling nagkapanagpo ang kanilang mga tingin. Unti-unti na ngang namumuo ang mga luha ni Franca at Vico sa kanilang mga mata. Nung huli silang magkita, hindi nila hinahayaan ito na makita ng isa't isa dahil sobrang sakit para sa kanila na masilayan ng mga luhang iyon ng paghihiwalay. Ngayon na muli sila nagkita at tila wala pa rin namang nagbago sa kanilang mga nararamdaman, ay sisiguraduhin nilang mga palad na nila mismo magpupunas ang mga luhang yon sa kanilang mga pisngi. Nasa gilid lamang naman si Terence at kasalukuyang nagtataka pa rin sa nangyayari. Ngunit hinayaan na lang muna niya ang dalawa. Franca, sobrang na-miss kita. Naiiyak na sabi ni Vico. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako kung nasabi ko sa iyo mga salitang yun. Hindi yun ang gusto ng puso ko. Sana hindi mo yun paniniwalaan. Mahal na mahal kita, Franca. Dugtong pa niya. Bahagya namang ngumiti ang dalaga. Alam ko, Vico. Alam kong hindi yun totoo. Alam kong nagsisinungaling ka ng mga panahong yun. Dahil alam mo, sa dalawang taong tunay na nagmamahalan, maaaring magsinungaling ang bibig. Ngunit kailanman ang puso ay hindi. Kaya hindi agad ako naniwala sa iyo ng Vico. Pinili ko na lang munang lumayo at sakyan ang mga gusto mo dahil alam kong nahihirapan ka rin. Alam kong may nangyari. At ramdam ko naman na hindi ako gusto ng mga magulang mo. At kung nanatili ako sa iyo noon, hindi mo mararating kung ano ka ngayon. Kaya pinili ko na lang na manahimik muna at hindi ka gambalain. At ang tanging pinanghawakan ko lang noon, kung tunay ang pag-ibig mo sa akin, kapag nangyari yung araw na to na muli tayong magkita, ako naman ang pipiliin mo at paninindigan na hanggang sa huli. Pagkasabing iyon, ay niyakap na lang siya ni Vico ng mahigpit na mahigpit at muli ipinaramdam niya sa babae kung gaano niya ito kamahal. Na kailanman ay hindi nagbago ang kanyang damdamin para rito. Babawi ako, Franca. Mahal na mahal kita. Sabi pa niya. Maya-maya pa ay bumaling naman ang kanyang atensyon kay Terence. Siya ba? Anak ba natin siya? Sa sandaling yun ay lumapit naman si Franca kay Terence. Anak, patawarin mo ako. Patawarin mo ako kung ngayon ko lang sasabihin sa'yo. Sobrang daming nangyari. Ang dami namin pinagdaanan para lang ipaglaban ang aming pag-iibigan.
Pero bandang huli, kapag hindi kami sumuko, lalo lang kami magkakasakitan kaya napagpasyahan namin ang lolo mo na umuwi na ng Masbate. Hindi ko alam na buntis na pala ako nun sa'yo. Pinili kong hindi ipaalam sa'yo dahil mabigat pang mga nangyayari nun at ayoko madamay ka. Kaya anak, si Senador Vico, siya ang tunay mong ama. Siyang ama mo, Terence. Dahil malawak naman ang pangunawa ng binata, ay nauunawaan naman niya ang naging pagtatapat sa kanya ng kanyang ina. Lumapit siya sa kanyang ama si Vico ng may galak sa kanyang mukha dahil sabik na rin siyang mayakap ang kanyang ama. Kaya pala sobrang gaan ang kanyang pakiramdam sa senador dahil tunay pala silang mag-ama. Niyakap na siya ng mahigpit ni Vico at doon ay nagkaiyakan na rin sila. Anak, kaya palang gaan ang pakiramdam ko sa'yo. Sambit ni Vico habang nakatingin sa mukha ng kanyang anak na halos kahawig na kahawig din niya. Ganon din ako, Tay. Labis po ako namulila sa inyo. Sa katunayan po, gusto kong ipaalam sa inyo na isa na akong ganap na engineer. Engineer na ako, Tay. Pagmamalaki niya sa kanyang ama. Labis naman ang kagalakan nang marinig iyon ni Vico. Talaga? Franca, may engineer na tayo? Natutuwa niyang sabi at doon ay muli niyang niyakap ang kanyang mag-ina. Doon na rin niya pinatira sina Franca kasama ang ama nito, si Mang Domeng. Pinagawa niya pa nga ito ng isang malaking talyer na pangarap naman ni Mang Domeng at Mang Kanor. Nang matapos din ang termino ni Vico ay tuluyan na rin niyang pinakasalan si Franca. Nagkaroon pa sila ng isa pang anak na babae at doon ay mapayapa at matahimik na namuhay ng magkakasama. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Manang, pakicheck mo nga